Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang gumulantang sa loob ng bansa matapos kumpirmahin ng Korte Suprema na tinatanggap at tinatalakay na nila ang impeachment case laban kay President Kuting ng Norte Jr. Ang petisyon ay inihain ng isang grupo ng mga abogado at dating opisyal ng pamahalaan na nagsasabing may matitibay silang ebidensya ng katiwalian at pag-abuso sa kapangyarihan. Ayon sa mga ulat, ang isinumiteng reklamo ay sinusuportahan umano ng ilang matataas na personalidad sa gobyerno. Isa sa pinaka-pinag-uusapan ngayon ay ang naging hakbang ni Vice Presidente Sara Duterte na inilantad sa isang press conference. Ang di umano'y video ng umano'y katiwalian ni President Kuting. Ang nasabing video ay agad na kumalat sa social media at nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko. Sa video na inilabas ni VP Sara, makikita raw ang ilang transaksyon na kinakasangkutan ng Pangulo kasama ang ilang dayuhang negosyante. Bagamat wala pang beripikadong ang nilalaman nito, iginiit ni Duterte na panahon na para ilantad ang katotohanan at panagutin ang mga tiwaling opisyal kahit pa ito ay mismong Pangulo ng bansa. Samantala, nananatiling tahimik ang kampo ni President Marcos sa issue habang hinihintay ang formal na pahayag mula sa Malacanang. Patuloy namang tumitindi ang tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa na nagbubunsod ng pangamba sa posibleng krisis sa pamahalaan. Subaybayan ang aming susunod na ulat para sa mga karagdagang detalye ukol sa kasong ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tutak Pinas. Malaman kung ano ba yung video na yan. Dahil nung nakaraan, alam niyo naman na nakausap natin si VP Sara. So, labas na ba natin? Game na? Kasi marami na rin nagtatanong kung ano ba yung video na hawak ni VP Sara na yan. So, lalabas naman natin. Game na ba kayo? So yun po mga kabiyaya, mga kabanateros, isang mabiyayang araw po sa ating lahat at welcome back to my YouTube channel. Jay Guevara TV nga po pala, isa sa mga Banateros Brothers. At eto, pag-usapan ho natin nitong video na to. Ito kaya yung video na nalalaman ng Banateros. Ito kaya yung video na sinend sa amin. Gago! Ha? Ito ba yun? Ano bang klaseng video to? Ano to? Video ba na nag-ek-ekan sila? Nagsundutan? Ito ba yung video na pag nagtatago sila sa kwarto ng isang linggo? Ito ba yung video na di umano ay tinuhog ni ano yung ano ni ano? Puro lang ano no? No, ito ba yung video na sinasabing kapag gustong humitit ng coke, nagtatago ng ilang araw sa kwarto? Ito ba yun? Ano bang klaseng video to? So alamin natin, no? At gusto nyo ba i-reveal na natin? Oh, easy! Easy! O syempre, bago natin simulan yan, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. So eto na nga, panoorin muna natin to, no, bago tayo mapunta dun sa video na yan. Eto, pasabog ni VP Sara, may hawak siyang video. Alam nyo nung nakaraan, si VP Sara, nakasama namin, asan ba yung profile? Nasa Facebook ko yun Nasa YouTube channel ko yun Pakita ko lang sa inyo, baka sabihin nyo nagsesenungaling ka na naman, Jiggy Bara. Baka sabihin na naman ng mga hinayupak na wala tayong video, no? So parang pinakita ko yun pinakita ko yung video na yun no? Pinakita ko yun wait lang ito pinakita ko yung picture na yun nung nakaraan, pinost ko yun sa saan na yan? With Banateros yun with VP Sara and Banateros Brothers. Nung nakaraan nakasama namin. Ito. Ayan kita nyo yung picture na yun. Ito, yung yung thumbnail na lang, yung thumbnail. Asan na yung thumbnail? Saan kanina? Nawala na, tuloy. Visit. Asan na yung thumbnail ng thumbnail dun sa video natin. Ayan katulad yan. Yun. Hindi yan.
Alam ko ano yun eh. Alam ko pinost ko yun sa community ko. Oh. Kasama namin si BP Sara nung mga nakaraang araw. Ewan ko lang kung na-post ko dito ha. Ito. Oh, yan. Oh, ha? Hindi lang si BP Sara, pati si Basti. Magkakasama kami. Ano? Boss Dada, Coach Oli, Master Judea, at si Boss Banat Bay. Oo, yan. Magkakasama kami. O, kasama din namin si Mayor Basti Duterte, ang kakambal ko. Kasama din namin ang PRRD ni ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. O, magkakasama kami diyan, kumpleto ha. Oo, baka sabihin niyo hindi. Alam, sisinungaling ha. So yung baka yung sinasabi dati ni BP Sara na video. Hindi kaya nakakatakot kasi labas eh. Baka mamaya magurgur tayo eh. Gago! Pero antay-antay lang kayo. Baka mamaya ilabas din natin yan. Para matapos na yung issue nyo. Siyempre, hindi naman tayo bida-bida. Siyempre, siguro mas maganda kung uunahin natin maglabas ng video na yan si BP Sara. Pero pag kumati ang aking kamot, sa Tagalog, ang aking kamay, baka mapindot ko ang mouse at ma-play ko ang video. Mahirap. Easy, J. Mapriso ka. So dito muna tayo. Ito muna, bago tayo mapunta doon sa video na yun. Ito muna, no? Pagbuo ng impeachment complaint versus BP Sara, inuumpisahan na. Naku po. Ito na naman. Ano ba itong impeachment? Puro kayo ganyan eh. I-impeach nyo na. Tingnan natin kung kaya nyo. At kung kinaya nyo, asahan nyo na lulusob ang taong bayan dyan. Play natin. Araw matapos ideklara ang session break sa third regular session ng 19th Congress. Inihayag ni dating Bayan Muna Representative Teddy Casino na ngayon chairperson ng bagong alyansang makabayan na sinimulan na ng people's organizations. Tayo na kasamahan pala nila convicted Franz Castro, child abuser pala to eh. Gago! Ano pa bang aasahan natin dyan? Nasasabihin yan talagang gustong-gusto sila nagsimula ng impeachment na yan. Ang tanong, may impeach ba ng Makabayan Block si BP Sara? Oo, gusto nilang i-impeach si BP Sara, pero kagaguhan naman yun na may kakayahan sila na impeach. Sino ba sila? Sino ba sila? Taong bayan dapat ang tawag dito, ang magdeklara, ang tawag dito, ang humusga or ang gumawa ng impeachment. Taong bayan dapat, hindi yung mga politiko. Gago! Kapag ayaw na ng taong bayan kay BP Sara, yun, pwede yun. Pero hindi naman wala namang ganun. Ang pagbuo sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte sa gitna ito ng ginagawang investigasyon ng House panel sa paggastos ng pondo ng Office of the Vice President at Department of Education sa mga nakalipas sa taon. Ayon kay Casino, bukod sa kanila may iba Kasi alam nyo, ito yung partido niya, no? Partido nila Ocampo, nila Saturo Campo, yung mga convicted. Ito rin po yung mga NPA. Gago! Oo, sila yun eh. Yan. pang grupo na kasama sa pagbalangkas ng reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Yung iba't ibang mga people's organizations under Bayan are now studying the possibility of filing an impeachment complaint, and the drafting of the complaint has started. Sa ngayon, dalawa lang ang pagpipilian ni VP Duterte sa mga kontrobersyang kinakaharap nito. Ang tingin namin, ang choice na lang ni Sara Duterte is either to resign or eventually to face impeachment. Anong choice? Ulo mo, untog mo, yun choice namin. Gago! Iuntog mo yung ulo mo, yun, magandang choice yun. Nababaliw na naman kayo, mga hinayupak kayo eh. Ay, lako po. Tingin namin marami pang ibang lalabas na mga issues na Marami talaga, sanay na kami dun. Sanay na kami dun sa gawain nyo. Huwag kayo mag-alala, kami nakahanda na. Halimbawa na may bago na naman, may bagong witness, may bagong ibabato na issue kay BP Sara, alam na namin yun. Sanay na ho kami. Don't worry ha, don't worry.
tinatago. Ang catch-all naman talaga na ground yan ay ang betrayal of public trust. Ano, nangangatal din yung pangan ni Satoru Campo. Hindi kaya nagpupulburon din to? Diba? Yung mga ginawa niya. Ngayon, prioridad para sa pagtingin ng bayan muna na mamamayan ang mag-file ng complaint at mga people's organizations yan. At hindi kami mangingiming susuporta dyan. Naninindigan naman si VP Sara na hindi siya aalis sa pwesto. Sa gitna ito ng panawagan ng ilang mambabatas, gayon din ng mga kritiko ng pangalawang Pangulo. Ang track ni Franz Castro, ni Trillanes is impeachment. Gumawa sila ng isa pang track na resignation. Parang kapalabas nila, impeach ka namin for wrongdoing, whatever. And then, itong isang grupo na ito, umalis ka dyan. Kasi kapag hindi ka umalis, kapituko ka. Meron bang tatayo na impeachment kung sa mga complaint na ito ba ay may mga Ako po nagsisawsawan na. Sumausaw na po ang mga tatakbo bilang senator sa 2025 para makilala lalo ng taong bayan. Gandang strategy ng mga kupal ngayon, no? Kung kupal ba kayo? Di, ang ganda ng mga strategy nila, no? Alam niyo kung ba't ko sinabing maganda? Oo. Itong strategy nila, isa po itong kabubuhan. Akala nila siguro porket babanatan nila si BP Sara or binabanatan kukuha na nila yung boto ng taong bayan. Halimbawa, kapag namigay ka ng bigas, namigay ka ng dilata or kung ano-ano pa, akala mo siguro makukuha mo na agad. Oo, aminado kami na maraming pupunta sa inyo pag namimigay kayo ng ayuda. Malamang, sa hirap ng buhay ngayon, kahit ako, pupunta ako pag mayroong ganyan sa amin eh. Gago! Diba? Kahit na makikilala nyo ako, si Jiggy Barra to ba't pumipila to dito sa sa payuda natin? At least, diba? Tatanggapin ko yung pera namin yun eh. Gago ba kayo? Bobo ka ba? Kupal ka ata eh. Siyempre tatanggapin yan eh, pera yan. At talagang gusto ng taong bayan niya yung mga bigay-bigay na ayuda. Pero ang tanong dyan, kung makukuha nyo ba yung boto nila? Boto dito ni House Deputy, Majority Leader, Axis Party List. Sana binoto ko rin itong Axis Party List na. Yan nagbibida-bida na. 3 tulpo ata tatakbo sa Senado eh. Si Ben Tulpo, si Rapi Tulpo, tsaka itong si Erwin Tulpo. Pero ako, hindi pala, sa pagiging presidente pala si Rapi Tulpo. Nakaupo pa pala si Rapi Tulpo, no? Bang bali-balita, yan nata makakalaban ni BP Sara sa yun ang gagawing manok ni Bangagers. Si Rapi Tulpo, siya yung tatakbo bilang presidente ng Pilipinas. Di umano pero malay natin, di ba? Sabi niya nga dati kay PRRD, mas kayang-kaya niya ipanalo sarili niya sa subscriber niya. Gago! Malalaman natin. or may substance, yung mga tinitignan dyan kung wala naman yung mga sabi-sabi lang, baka hindi matuloy. Pero kung matibay din naman, siguro baka meron. Batay sa panuntunan ng House of Representatives, maaaring maihain ang isang beripikadong impeachment. Nakakalungkot lang dyan kapag nangyari yan dahil wala hong record si BP Sara na pinabayaan niya yung trabaho niya. Pero kung hihimay-himayin natin, pagdudugtungin natin lahat kung sino ba yung gumagawa ng trabaho at sino ba yung ginagampanan yung kanyang trabaho at sino yung ginagampanan niya talaga yung trabaho niya. Walang iba kundi comment nyo dyan. Gago! Ang dami, di ba? Ang daming kapalpakan. Ang daming ang hinahanap tayo ngayon, hindi natin mahanap. Flood control, wala. Yung pagpunta-punta sa iba't ibang bansa, investment daw, investor, wala naman. Ang daming kapalpakan na nangyayari at nabubuko sila. Lalo na yan pag nagpa-hair follicle test pa. Yun. Complaint laban sa pinakamatataas na opisyal ng pamahalaan ng sinumang mamayan ng bansa sa pamamagitan ng endorsement ng sinumang House member. Ilang probisyon ng Articles of Impeachment ay ang culpable violation o tahasang paglabag sa konstitusyon, treason o pagtataksi. Speaking of konstitusyon, may nilabag ba sa batas si BP Sara
na paglabag sa konstitusyon? Wala. O, treason, meron ba? Wala. Bribery, wala. Graft and corruption, wala. Sino ba nag-ano nung ano? Anak ng teteng, kabaliktaran to eh. Eto, lahat to nilabag nung isa. Pero yung si BP Sara, walang nilabag dito. Sa bansa, bribery o panunuhol, graft and corruption o tahasang paggamit ng posisyon. So ganito. Eto kumpirmado. Hindi nyo napansin? Grab and corruption. Ito yung witness ngayon eh. Sinusuhulan daw siya. Diba? Si Gloria Mercado. Tapos yung treason, yung dating issue sa West Philippine Sea. Diba? Kaya pala yun ang mga ibinabaton yung kaya pala yun ang ibinabaton yung mga issue kay BP Sara para mapatunayan nyo na nilabag niya to. Other high crimes or withdrawal of public trust. Yung about dito, yung taas-taas ng ni BP Sara. Para sa sariling ganansya at katiwalian, iba pang matitinding krimen at pagsira sa tiwala ng taong bayan. Gayunman, dadaan ito sa House Committee on Justice na siyang magpapasya kung may matibay na batayan ba o ebidensya ang reklamo. Hindi dapat mangyari niyan kung butuhan. Butuhan. Hindi yung sila yung magdidesisyon. Alam naman natin na hawak ng mga anti-Duterte yung gobyerno ngayon. So kapag dito dinaan yan, wala talaga mangyayari dito. Sige, impeach nyo, subukan nyo, try nyo. Kailangan din itong suportahan ng 1/3 ng House members o 106 na kongresista sa plenaryo ng Kamara bago mai-endorso ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang Senado naman ang magsisilbing hukuman at kailangan ng boto ng 2/3 o 16 na mga senador para makonvict ang akusado o maparusahan gaya ng reprimand o censure o ang pinakamabigat, ang tuluyang mapatalsik sa pwesto. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Subukan nyo lang. Tingnan natin kung hanggang saan ang baho nyo mga inayupak kayo. Kala nyo ganyang kadali yan. Sa tingin nyo ba papayag ang taong bayan na basta-basta nyong i-impeach ang binoto nila? Paalala lang, mas mataas ng boto yan kaysa kay Presidente. Gago! Sabi nga ni Glenn Chong, di ba? Hindi ko sinabi yan sinabi ni Glenn Chong. Sabi nga ni Glenn Chong, dinaya nga lang daw sa Smartmatic yung boto ni BBM. Para lang pumantay daw sa boto ni BP Sara. Kasi nga daw, kahiya-hiya. Si Glenn Chong nagsabi niya na, hindi ako Ay, pag gumaganon ka, Jay, ewan ko lang. Bigla akong napaganon lang ako bigla. Wala lang. May naalala lang ako. May isang juding daw. Okay, ito pag-usapan natin. Pasabog ni BP Sara, may hawak siyang video. Ano ba ito? Video. Ito na ba yun? Okay, panoorin natin. Baka mamaya, pag nilabas ko yung video, hindi pala naman pala yun. Di ba? Napahiya ako. Okay, panoorin muna natin. Meron kayong yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo din na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am? Hindi about sa akin, about sa kanya. Boom! I mean, yes, about sa akin. Pero, From him. related sa kanya. May video pa yun eh. Patay. Patay na. Gago! Kaya ito na nga yun. Oy, shoutout! VP, shoutout. Grabe to. Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Gago! Ito na nga yun. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Basta. Kinakabahan ng mga putang ina. Gago! Kinakabahan ng mga buhaya. Yumini. Kinakabahan ng mga kupal, Gago! Kinakabahan ng mga kupal.
Sabi ko, putang ina, ito na ata yung katapusan ng karir ko dito. Gago! Ito na ata yung katapusan ng karir ko dito. Hindi na ako makakapangurakot. Ay! Wala naman kasi talaga akong ginawang mali. Pero kung sa tingin nila meron man, dalhin nila kung saan, dalhin nila sa impeachment, dalhin nila sa korte, sasagutin namin. Kaya ako very casual kasi masasagot ko kasi lahat ng sasabihin nila. Minsan lang hindi ako nagsasalita, kaya mukha siyang walang sagot. Kasi minsan ayoko na rin na magsalita kasi nakakapagod na sila. Nakakapagod yung galit nila actually. Tapos paulit-ulit, BP Sara, no? Munta nga lang, no? Ay, ganyan. Kahit kami, normal kami na pangkaraniwan mga Pilipino, BP Sara. Natatawa na lang din kami. Papasabi na lang kami na, abno ka ba? Gago! Papagano na lang kami. Sa totoo lang, BP Sara. Kasi paulit-ulit lang eh. Paulit-ulit lang yung binabato sa inyo. Wala kang katapusan. Nga, nananawa na lang kami. Buti na lang talaga. May mga kasing gwapo kong mga vlogger, no? May mga gwaping sa mga banateros, no? Malalaki lang yung mga chan. Gago! No? Oo, buti kahit papaano, no? Kaya hindi nananawa yung iba eh. So may na-expect kayo, ma'am, na information against sa'yo doon sa good government na hearing. Ano daw? Sorry. So meron kayong, yung hinihintay nyo na kwento, may na-expect kayo doon na kwento sa good government na hearing about sa'yo, ma'am. Hindi about sa akin, about sa kanya. Okay. I mean, yes, about sa akin. Pero, Coming from him. related sa kanya. May video pa yun eh. Wow. Any follow-up, Pat? Tapos sabi nila, ako daw yung hindi mapagkatiwalaan. Eh, hindi nga lumalabas yung video. Wala nga nakakaalam ng video eh. Ako lang. Video, ma'am. Ma'am, anong video, ma'am? Basta. Ma'am, anong video po yun, ma'am? Ay, pag sinabi ko yung gender, alam niyo na kagad kung sino eh. Gago! Kinakabahan ako. Parang may kutubo ko dito. Parang alam ko na kung sino to. Pag ina yung gender. Ano, bakit may lalabas yung gender? Magbubula. Gago! Ano siya? Parang lalaki siya na parang babae. Grabe, no? Anong video? Alam niya naman, di ba? Gusto niyo lang talaga manggaling sa Ma'am, akin. hindi po. JC, alam mo. Oh. Oh. No, we don't. Antayin natin. Mahaba kasi yung kwento sa kanya. Naku Tapos pag kinento ko yung parte lang ng question na yan, sayang naman yung ibang... Naku po, ang haba pala ng kwento sa'yo, patay ka dyan. Gago! Chismis. Hindi chismis yan kasi Totoo. ako yung ano eh. Ito yung may alam. Hindi. Iba pa. Ay, naku! Gago! Parang ito na nga yun. Ito na ba yun, BP Sara? Ito? Dito yun eh. Saan na yan? Ito na ba yun? Ito na ba? Ito. May video rito. May pinasang video rito. Ito ba yun? Ito? Ay, ito nga. Naku po, ito na nga eh. Nakakatakot to. Ito ata yun, no? Ay, naku po! Pakinggan natin yung boses, ha? Op! Baka may magsalita. Muntik na, buti na na-post ko. Baka mamaya marinig niyo yung boses, malaman niyo yung gender. Gago! Go! Iba pa. Hindi ito yung pulveron. Hindi din. Oo. Wala na bang question? Ano na ito? Fishing na ito. Fishing. Bakit topic na lang yung video about sa anak ko? Next question, Maraming salamat. Next question, Jason. So, sa tingin mo ba, VP,
Incident sinasabi nilang, sorry Casey, sorry your honor, dapat hindi ko ma-recognize. So ang sinasabi mo, VP, imbes yung sinasabi nila you're making diversionary tactics, ikaw yung nagiging diversionary Ako yun. tactics nila. Ako yun. Kasi, Obvious naman eh. tingnan mo, ako mayor ako ng 3 terms. Noong simula ng term, pinag-uusapan na kaagad namin ng council yan. Ano ba ang landmark legislation ninyo for this 3 years? Nakikita niyo ba na meron silang landmark legislation? Wala. Tama. Inuubos nila yung oras ng mga tao. Kita niyo yung mga tao sa DepEd. Wala na nagawang trabaho yun. Sa kakaupo nila doon. Inuubos nila yung pera ng taong bayan. Yun, totoo yun, isa yun. Yun yung paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Na yung mga hearing-hearing na yan, ay pera natin yan. At yung mga pinapatawag niya, katulad niya sa DepEd, kung saan-saan pa, para lang makakuha sila ng ipangbato kay BP Sara, o yung mga trabaho nun, hindi na rin nagagampanan. Sa kakahearing nila. Saan sa mga hearings nila going after me. And wala silang pake kasi ang gagawin lang nila is magbigay ng pera kung saan-saan. Kasi wala naman kasing Magbigay ng pera kung saan-saan, na pera din naman natin. Gago! Diba? Oo, bakit? Pera ba ni Romualdez yung pinamumudmud niya? Gilin nyo nga ako. Bakit? Yung pinamigay niya sa Bicol, pera niya yun? Suntukan kami. Oo, hindi, joke lang. Papatay ako nun. Gago! Hindi, totoo naman eh. Oh, yung pinamimigay nilang ayuda, pera ba nila? Yung pera ng taong bayan yun. Tsaka nyo kami yabangan ng namimigay ng ayuda, tulong yung mga yan, kung pera nila. Hindi naman nila pera yan eh. projects na masasabi natin. Ang ano sa amin yan, pag umuupo ako, ewan ko lang sa iba. Ako, nung mayor ako, pinag-uusapan kaagad, ano ang big ticket project ng 3 taon na ito? Ano ang landmark legislation ng ito? Kasi yan yung gagamitin namin para ma-re-elect kami. Diba? Yan yung sasabihin namin, kita nyo? May Ayan, ang ibig sabihin dito ni BP Sara, bago ka maging presidente or bago ka kung sakali na manalo ka, tatanungin yung mga dapat mong gawin. Ngayon, lahat ng mga sinabi mo doon na parang magiging katulad sa 20 kilos na bigas, sa 4 pesos na pamasahe sa jeep. Ano pa bang mga pinangako? Marami pa. Yung Talano Gold. Gago! Marami pang pinangako. Dapat yun, magawa mo yun. Kahit sa mga project, ito, halimbawa, ano bang flood control? 5,500 flood control. Diba? So although yung issue na yan ay nakaupo na siya bago niya pa masabi yan. Yun nga lang, hindi naan sa SONA. Ayun yung mga tinatawag na kapag nagawa mo yun, so kasi tatanungin yun eh. Ito, nagawa mo ba itong pangako mo? Nagawa mo ba itong ganito? Nagawa mo ba yung project na ganito? Kung wala kang may pakitang ganyan, naku po, kabahan ka na. Ayun yung binabanggit dito ni BP Sara. Mark legislation tayo. So, dapat kasi pag upo mo, ganyan yan, diba? Sasabihin mo sa mga tao, in 6 years, Parang yung kay PRRD. Sinabi niya dati na in 6 months, uubusin ko. Yung nga lang, hindi talaga totaling naubos, pero talagang ang laki ng nabawas sa kanila. Talagang nabawasan yung droga at yung mga krimen dito sa Pilipinas. Yun yung sinasabi dito ni BP Sara. Mayaman na ang Pilipinas, in 6 years, ganito, may security, dami kami. And then lahat ng trabaho mo, papunta siya doon. Para mapatunayan mo. Para mapatunayan mo na talagang ginawa mo lahat ng pangako mo. Gago! Kaso yung pangako niya ni Bangagers, ni Marcos, wala naman halos isa na tupad. Pag alis mo, nakikita ng mga tao yung Tapos ang termino, tama. trabaho for the past 6 years. So, Follow up.
other matters. Oo, okay lang kasi inano niyo yung traffic para pumunta dito. So, kunin niyo na lahat. Thank you, Kunin niyo ma'am. na lahat ng mga kailangan ninyo. Huwag lang about siya. Okay. Okay. Malaman natin siya. Nakakatakot yung mga ganyan tinginan ni BP Sara, no? Gago! Yan, no, yung mga ganyang ano niya, yung parang nag-iisip siya. Ito na parang nakakatakot eh. Kaya siguro kada panood ni nung mga anti-Duterte kay BP Sara, singhutan ng singhutan yun. Para hindi kabahan. Tayo na, pre, tira tayo, tira. Gago! Pre, tira tayo, kinakabahan ako. Baka madulas bigla si BP Sara, mabisto ako. Wala pa akong... Actually, wala akong code name para sa kanya eh. Sinasabi ko diretso yung pangalan niya kapag ginalibak na ko siya. Baka pwede naman sabi yung pangalan. Ipilit talaga nila eh, no? Ma'am, COC filing na po next week. Will you be endorsing like senators? Or may Senate slate po ba kayo? Sa ngayon, wala. Wala akong Senate slate, wala akong senators. Kasi nga sabi ko, nakatutok kami defending the office of the Vice President. I feel that that is my primary duty right now, to defend the office. So, nakatutok lahat ng effort ko doon. Pero, we'll see. Malayo pa naman kasi yung kampanya. Sa February pa siya magsisimula. So, tingnan natin, baka pagdating noong February, medyo maluwang na. Pwede ba? Sorry, when you agreed to run with President Marcos in 2022, did you ever imagine yourself being in the center of controversies and even impeachment rumors less than halfway into your term? Ito na. Kasali yan sa sit down. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mrs. Sharon, follow up. Sorry. Ma'am, you previously said po na 3 Dutertes will be running for the Senate. Magtutuloy po ba kaya ito? Naku, hindi ko alam. Basta naririnig ko lang siya sa mga grupo nila, mga tao na nakapalibot sa kanila na tatakbo daw, naghahanda. Ang hirap basahin ni BP Sara, no? Napakalalim talaga. Oo. Tumakbo. Hindi ko lang alam kung sasabay-sabay silang tatlo. Or if ever, ma'am, you'll be supporting them po. Yes, of course. Oo naman, si Bangag nga, sinuportahan niya eh. Yung mga Duterte pa kaya. Gago! Bobo din tong, tanga-tanga din tong nag-i-interview na to. Sino kaya to? Sorry pero baka mamaya bigla pumasok sa isip ko na baka mamaya kakilala ko yung nagtatanong. Sorry. Hindi mo rin nakakatanga kasi. Si Bangag nga, sinuportahan niya, tapos Duterte hindi. Nandito ako para sa... In fact, nagtanong na ako sa kapatid ko sa slate doon sa Davao City, pati yung mga konsehal, tinanong ko sila. Sabi ko, meron ba akong matutulong sa inyo? And then they all said na, wag ka nang tumulong dito, kami nang bahala. Naiintindihan namin na mas marami kang problema kaysa sa amin doon. Dito Galing, sa Davao no? City. Galing ng mga okay lang sa amin. magkakamag-anak. Okay lang kami. Yan yung sagot nila doon. Sorry, ma'am. PDP has allied with 3 parties. Ang HLP po ba ready to ally with the PDP? Wala pa kaming discussion na Advice sa inyo ni PRRD. Wait lang, i-forward natin doon sa video. volcano eruption, ganyan. Wala kasi sila sa mga apo. So, inisa-isa nila from... Ang lagi lang kasi nasa kanya is nakikita lang niya pag... Are you guys satisfied? Okay. Dami pala. Okay, mukhang tapos na pala. Oo. So yun lang kung ano man yung video na hawak ni BP Sara na yun, lalabas ko na ba?
Hindi, ito syempre, hindi lang si BP Sara may hawak niyan. May mga hawak din yung iba yan dyan. Syempre, malay mo, hindi natin alam ang panahon, tapos biglang hindi mailalabas yan, diba? Pero pinakamaganda niyan ay si BP Sara ang maglabas ng video na yan. So, hindi ko kayo sa iniskam, ha? Hindi ko kayo pinrank. Pero bilang galang, dapat si BP Sara ang maglabas talaga niya. Siya ang maunang maglabas. Ngayon, pag nilabas niya na yan, edi go na tayo. pero sa tingin nyo, kayo mga banateros, mga kabiyaya, ano kayang naiisip nyo na laman ng video na yun at sino kaya yun? Kasi doon pa lang nagkaroon ako ng pwedeng babae. Tapos yung yung pagpunta ni BP Sara sa Bicol, ibinigay pala sa kanya. Gago! Sorry, nadulas ako. Nadudulas ako eh. Yan pag natutuwa ako, nadudulas ako. Ay, nako po. Kaya kung ano man tong laman ng video na to, malaking malaking balita sa buong mundo yan. Malaking balita sa buong Pilipinas to kung sakali. Pero siyempre, alam naman natin na ang mga Duterte, hindi basta-basta yan. Hindi yan katulad ng iba dyan na tatanga-tanga. No, talagang nasa tamang panahon na talagang pinag-isipan ng gusto kung ano man yung kung anong oras, anong araw ilalabas yung video na yan at kung ilalabas ba yan o hindi. Ang ganun lang yan alam natin ng mga ng mga Duterte, kaya magtiwala tayo dyan at mag-antay na lamang. So kayo ba mga banateros, anong sa tingin nyo, ano kayang video itong ilalabas or sino itong nasa video na to? Letter A, ang pagkulong sa kwarto. Gago! Letter B, nagtsuktsakan ng magpinsan, charot. Gago! Letter C, ginapang ni si Gago! Ayot na yan. O baka ito na talaga ang pinaka letter D. Baka ito ay marami na sila. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi buong pamilya. Gago! Hindi natin alam. Kaya comment nyo lang dyan kung ano yung hula nyo, no? At kung wala man dun sa ABCD na sinabi ko, ilagay nyo na lang ho dyan sa comment.